Nagbabala ka bang magplanong maging empleyado o magtrabaho dito sa Poland? Sa electronic company? Kailangang mapanood mo to. One idea, we can change the world, and you are watching Adventures with Ollie. Ngayon naman pag-uusapan natin ang buhay ng Pilipino dito sa Poland na nagtatrabaho sa electronic company. Pero syempre, hindi natin sasabihin kung ano yung electronic company. Last week nagtanong-tanong ako sa ilang Pilipino dito na nagtatrabaho sa electronic company kung paano ba yung status nila. Kung ano ba yung status nila sa pagtatrabaho sa electronic company, kung worth it ba na magstay sa electronic company at is it worth it na nagtatrabaho ka sa electronic company to support your family. Nakakalungkot lang malaman yung mga hinaing nila o yung mga karanasan nila na magtrabaho dito sa Poland. So, unang tanong ko sa kanila, magkano ba ang placement fee? Yun ang isa pa sa nakakapang hina kasi sobrang laki ng binayad na makarating lang dito sa Poland at makapagtrabaho. Kasi syempre, Europe, so iniisip natin malaki yung kikitain natin dito. So, sumugali sila sa almost 400,000 pesos. Saan mo naman kikitain yon? Yung iba nanghiram pa ng pera sa pamilya nila, yung iba nanghiram sa mga kamag-anak nila para lang mapunan yung 400,000 pesos at makarating dito sa Poland at makapagtrabaho. Pangalawang tanong, ilang oras ba ang trabaho? Kapag walang OT, ang trabaho lang nila ay 8 hours. Pero kapag OT, umaabot ng 12 hours. Pero kapag under ka ng agency, yung overtime mo ay same rate lang ng binibigay sa'yo sa per oras mo. Pero kapag under ka ng company na absorb ka na ng company at direct hire ka nila, ang masama dito, syempre OT, nag-expect ka na babayaran ka ng malaki, pero dahil sa ayaw ng company na magbayad ng malaki, pinagdi-day off na lang sila. Kasi kailangan nilang mapunan sa isang buwan ang 160 hours. Pero kapag lumampas sa 160 hours, pinagde-day off sila. Yung isa sa na-interview ko, halos isang linggo na walang trabaho kasi sa daming OT. Pero hindi ito na-inform ng agency na kapag may overtime, magde-day off ka. Siyempre, nag-i-expect ka na pag may overtime ka, may tatanggapin ka na mas malaki kaysa sa normal na sinasahod mo. Tapos mahirap din daw ang trabaho sa electronics company sa kapag usapang oras ng trabaho kasi hindi nila alam kung ilang oras sila magtatrabaho sa araw na ito, kung may trabaho sila kinabukasan or in short, hindi fix ang oras ng trabaho nila. Minsan malalaman lang may trabaho sila kinabukasan, ganun. So parang kapag hindi ka pwedeng magkaroon ng appointment the whole week kasi hindi mo alam kung ano yung magiging schedule mo the next day. Pangatlong tanong, yung sa sahod. Kapag under ka ng agency, ang sabi nila ay 1,800 zloty. Kung i-convert natin sa peso, magiging 24,480 peso. Pero, binabayaran ng agency ang accommodation nila. Pero, may pero pa ulit, may 50 zloty na binibigay sila sa agency para sa accommodation nila, sa apartment nila, which is 50 zloty converted to peso, magiging 680 peso. Pero kapag direct hire ka na ng company, nakakatanggap na daw sila ng 2,500. Pero ulit, sila na yung nagbabayad ng apartment nila. Kung iisipin mo, parang walang pinagbago kasi ikaw na yung nagbabayad ng apartment. Kesa dun sa under ka ng agency na 50 lang yung ibibigay mo sa agency para sa apartment mo. Parang medyo may similarity lang kung magkano yung masasave mo sa buong isang buwan. Pang-apat na tanong, may promotion ba sa electronic company? Meron daw kasi may isang Pilipina na
alam niyo naman kung paano magtrabaho ang Pilipino, sobrang masigasig. At kung trabaho talaga. May isang Pilipina daw na sa isang department doon sa electronic company na parang may posibilidad daw na maging leader yung isang Pilipina sa isang department. So, bravo para sa kanya, at kung mapopromote siya, mas okay kasi siguro dahil sa team leader ka, so ang sahod mag-iiba. Tapos, natanong ko din, worth it ba? Kasi ang dami nagtatanong na worth it ba na magtrabaho, na i-give up yung trabaho namin dito, especially sa mga nanonood sa UAE. Kailangan nyo tong malaman na ang ganda ng trabaho nyo dyan, so parang stay where you are. Ang sabi lang sa akin ng mga na-interview ko, hindi. Kasi syempre may sinusuportahan sila sa Pilipinas, may pamilya sila sa Pilipinas. Parang sakto lang daw para sa kanila. Sakto lang na allowance nila dito sa Poland, yung pagkain nila, yung transportation nila, tapos yung padala nila sa Pilipinas. Sakto lang, pero laging may pero, walang savings. Saktong-sakto lang. Gusto mo ba yung ganitong buhay para sa iyo? Natanong ko rin, meron bang time na dahil siyempre sakto lang yung sinasahod mo sa isang buwan. Natanong ko rin kung meron bang mga times na may gusto kang bilhin pero hindi mo mabili kasi yung perang nakalaan ay para sa ipagpapadala mo sa pamilya mo sa Pilipinas. Meron. So, merong time na gusto siyang bilhin. Lalo na't gusto niyang bumili ng ticket pa uwi ng Pilipinas. Kasi, syempre, gusto niyang mabisita yung pamilya niya. Hindi niya magawa. Kasi nga, sakto lang sa allowance siya dito. Sakto lang sa pagpapadala sa pamilya. Kung gusto naman niyang umuwi at bumili ng ticket, parang medyo matatagalan. Tapos, ang masaklap lang dito, yung kontrata na binigay sa kanila, nakalagay doon 17 zloty per hour. Kung i-convert natin sa peso, merong silang per oras na 231.2. Pero ulit, ang natatanggap lang nila ay 10.9 zloty, which is 148.24 peso. Sobrang medyo malaki yung diferensya niya sa 17 zloty. Ang maganda dito, kahit may maliit yung kinikita or walang savings or sapat lang para sa pangsuporta sa pamilya at allowance mo dito, ang maganda lang dito, natanong ko sa kanila kung meron bang raises sa trabaho nila. Nasabi lang nila wala. Yun ang pinakamagandang narinig ko sa kanila, na ang ambience doon sa trabaho nila sobrang ganda. Sobrang gaan ang trabaho nila, walang sumisigaw sa kanila ng mga bosses nila. So, yun ang pinakamaganda. Meron din tayong tanong na may posible ba na mag-resign ka sa isang agency? Posible naman. Kaso kailangan mong bigyan ng palugit para i-cancel nila lahat ng kung anong kailangan i-cancel para kapag nag-resign ka, okay ang lahat. Pero syempre, kung mag-resign ka, meron ka pa dapat na visa para mag-stay dito, para masuportahan mo yung pag-stay dito. At kung mag-resign ka, dapat meron ka ng nakitang employer para yung pag-stay mo at pag-resign mo sa trabaho mo, meron kang backup. Pero mas maganda sana kung makakahanap ka ng trabaho na may connection sa bahay, kasi mas malaki yung kinikita ng pagtatrabaho sa bahay kaysa sa mga factories, sa mga electronics. Kasi kung natatandaan nyo, yung per oras ni Rose, meron siyang 25 zloty compare sa electronics company na normally 17 zloty, pero natatanggap lang nila ay 10.9 zloty. So, kung magre-resign, mas i-recommend ko yung pagtatrabaho sa bahay, kasi may mga amo
na sobrang bait. Dito naman wala namang amo na parang pina-applaud siya yung likod, wala yung pambubugbog, tinatrato kanina lang parang pamilya din dito. Ang maganda sa kapag nagtrabaho ka sa bahay, kasambahay o manager of the house, sa sobrang ganda ng performance mo, kahit ticket mo, sila yung bibili para sa'yo. Tapos habang nagbabakasyon ka sa Pilipinas, binabayaran nila yung buwan or araw na nasa Pilipinas ka. Ganon ang benefits ng nakukuha ng mga Pilipino dito na nagtatrabaho. Kaya mas marami ang Pilipino na nagtatrabaho sa bahay dito sa Poland. Kung i-rate nila yung pagtatrabaho sa electronic companies, nakakapanghinayang. Siyempre, sa mga narinig nyo sa mga sinasabi ko, kung i-rate nila, 5 lang. Para kang nasa 50-50. Kasi syempre, wala kang savings. Sakto lang sa pang-suporta at allowance mo dito. So, kung ikaw na nagbabalak na magtrabaho dito sa Poland, sa factory, sa electronic companies, mas gugustuhin mo ba na magkaroon ng ganitong buhay? Kung anong meron ka ngayon, pag-igihan mo na lang. Kasi baka mamaya pagsisihan mo pa kung gagawa ka ng step, kasi may gusto ka lang na gusto mo lang mapunta sa Europe, pero yung trabaho mo okay naman diyan, nagkakaroon ka ng savings, pero kung gusto mong i-give up para lang sa gusto mo ng magandang ambience o makarating sa Europe, hindi ko alam kung ito ay yung tamang lugar. Sana kung may comment kayo, just comment down below. Kasi yung mga comment nyo ay magiging supporting details ko para sa susunod na video kong gagawin. Thank you for watching, at kung nagustuhan nyo yung video na to, just click like at huwag kalimutang mag-subscribe for more videos. And this is Ollie signing off, and I'll see you next time. Bye!